Okay, mga kabunyog, mga kababayan, bago ako magpatuloy dito sa ating maiksing komentaryo ni Attorney Enzo Recto, napapanood rin tayo sa Attorney Ricky Tumutorgo FB page at YouTube channel, ganun din sa Bunyog Pagkakaisa public page. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magbibigay lang po ako ng maiksing komentaryo dito sa balitang ito. Sa panunumpa sa mga bagong promoted na mga officials ng AFP, sa kanyang talumpati, ang presidente ng Pilipinas na si Marcos Jr. ay inutusan ang mga officials ng AFP na maghanda sa anumang banta sa seguridad. Kasama na ang paghahanda kung magkaroon ng gera. Yun. Alam nyo, itong balitang ito, paboritong topic ito ngayon ng mga DDS. Binibira nila si Marcos Jr. Sabi nila, kita nyo? Talagang ang gusto ni Marcos Jr. ipasubo ang Pilipinas. Sabi ng mga DDS, kita nyo? Gustong ipasubo ni PBBM daw ang Pilipinas. Pinahahanda na raw ang AFP para sa gera. Pasubo talaga daw itong si Marcos Jr. Kaya, nabuhay na naman yung mga DDS. Sabi nila, itong si Marcos ay pinaghahanda na ang AFP sa gera. Sige, panoorin natin yung balita bago tayo magpatuloy ng ating komentaryo. Pinaghahanda ni Pangulong Bongbong Marcos ang Armed Forces of the Philippines sa anumang banta sa seguridad sa bansa. Nangako naman ng Amerika at ang Pilipinas na lalo pa nilang patatatagin ang bilateral coordination at ang AFP modernization. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Mismo ang Commander-in-Chief na ng Armed Forces of the Philippines ang nag-utos sa hukbong sandatahan na maging handa sa anumang security threat sa rehiyon. Binanggit ito ng Pangulo sa oath-taking ceremony ng mga bagong promote na general at flag officers ng AFP sa Malacanang ngayong hapon. Kabilang narito si AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. at ang bagong Presidential Security Group Chief na si Jesus Nelson Morales. We must be ready. Our armed forces must be capable of securing and defending the archipelago from emerging threats. I urge you to further enhance joint planning and operations to ensure interoperability across all AFP units and platforms. Hindi direktang tinukoy ng Pangulo ang bantang tinutukoy niya. Pero matatandaan na nito lang linggo, binangga ng China Coast Guard ang barko ng Pilipinas na nasa resupply mission sa Ayungin Shoal. As the new leaders of our AFP, you are expected to help ensure that the armed forces will be more agile, flexible and responsive to better address emerging issues confronting our nation. Maliban sa tensyon sa West Philippine Sea, may nakikita naman daw na development pagdating sa internal security o isyong pangseguridad sa loob ng bansa. Gayunman, importante pa rin daw na maging alerto. We must maintain our vigilance and guard against those actors, whatever nature or form they may take, who would threaten and jeopardize the peace we have striven and fought for all these many years. Sa joint statement naman ni na Defense Secretary Gilbert Chodoro at US Defense Minister Lloyd Austin, siniguro ng Pilipinas at ng Amerika na nananatiling committed ang dalawang bansa sa Mutual Defense Treaty. Nangako rin ng dalawang kalihim na dodoblehin ang mga hakbang para mapalakas ang bilateral coordination at interoperability ng US at Pilipinas at sa modernization ng ating AFP. Sinabi rin ni US Secretary Austin na ironclad o matatag ang commitment ng Amerika para sa bansa at sa Indo-Pacific region. Nauna na rin sinabi ni mismong US President Biden na ironclad ang commitment ng Washington para sa depensa ng Pilipinas. Naglabas ng ganitong pahayag si Biden kasunod din ng banggaan sa Ayungin Shoal. Pero sagot dito ng China, hindi naman party o kasali ang Amerika sa issue sa South China Sea. 美国不是南海问题的当事方，无权介入中国和菲律宾两国之间的问题。美国对菲律宾的防卫承诺不得损害中方在南海的主权和海洋权益，更不能以此为菲律宾的非法权益主张撑腰打气。 Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Okay, o yan, pinatapos ko ng buo yan para malinaw yung context, mga kabunyog. Okay,
Yan. So yan yung balita. Totoo ba na pinaghahanda ng presidente ng Pilipinas na si Marcos Jr. ang AFP? O, totoo. Pero tama si tama si Kabunyog Cristobal Pama. Trabaho naman nila yan eh. Lagi naman talaga dapat handa ang AFP. Itong mga DDS, ginagamit na naman tong issue, ha? At ito hindi ko pinagtatanggol si Marcos Jr. Sasabihin na naman yan, ikaw pala Enzo, maka Marcos ka pala. Ha? Unang-una, walang mali sa sinabi na maghanda ang AFP. Sa totoo lang, dapat naman talaga maging laging handa. Ha? 'Di ba? Trabaho nila 'yan. Tama si Kabunyog, Cristobal Pama. Trabaho nila 'yan. Bakit? Kailan ka ba magiging handa? Dapat talaga handa. Yung pagpapalakas naman ng ating armed forces, dapat naman talaga palakasin natin ang ating armed forces. Kaya nga, sinusuportahan natin yung ginawa ng Kongreso, ng Kamara, na yung budget ng confidential at intelligence funds, kasama na yung confidential funds ni Sara Duterte, na 650 million pesos, inilipat na sa Philippine Coast Guard, inilipat na sa NICA, sa National Security Council, yung mga intelligence agencies natin para palakasin ang pagmumonitor ng seguridad ng ating teritoryo sa West Philippine Sea. Tama yun. Actually, dapat matagal ng ganyan. At dapat nga, matagal nang bumili ng mas mga modernong kagamitan, lalo sa ating territorial defense. Actually pa nga, dapat yung pondo ng LCAC na 10 billion, ibili na natin ng mga makabagong sasakyang pandagat. Kailangan natin ng modernong mga sasakyang pandagat. Kasi kaya tayo binubuli ng China. Kasi alam ng China, mahina ang defense natin. Pero kung ma-modernize natin ang defense natin, yung pondo sa LCAC, ginagamit lang naman yan sa pangre-red tag, ay gamitin na sa pag-modernize ng ating Navy, ng ating Coast Guard. Tama rin yung ginawa na yung Pag-asa, yung Barangay Pag-asa doon sa Kalayaan, sa Palawan, ay tatayuan na ng modernong paliparan at mga structures at facilities. Dapat talaga paunlarin yung pagandahin yung Pag-asa para kung kailangan maglanding doon ng ating mga eroplano, kung kailangan magstay doon ng ating armed forces, maganda naman ang ating mga pasilidad doon. Kailangan talaga yan. Matagal na dapat ginawa yan para sa territorial defense ng Pilipinas. Yun ang ibig sabihin na maging handa tayo. Hindi ibig sabihin na gusto nating magkagera. Alam nyo, exaggerated naman tong mga DDS, ino-OA nila. Ini-overacting sila, mga kabunyog. Sinasabi nila, kita nyo, gusto talagang ipahamak ni Marcos Jr. ang Pilipinas, pinapasubo tayo, maghanda na raw sa gera. Ang totoo, dapat naman talagang maging handa tayo, no, mga kabunyog. Kaya lang yan, yung mga DDS na yan, ayaw lang talaga nila na maging handa tayo kasi maka-China nga sila eh. Ginagawa na yung Pag-asa, tama yon, Sasha and Digweed. Kaya mga kabunyog, dapat matagal na yang ginawa. Tama si Emmanuel Chan. Pero hindi pa huli ang lahat. Sa punto na yan, suportahan natin ang programa ng administrasyon. Kaya yung mga nagsasabi dyan, panay tayo puna, hindi. May mga bagay naman tayong sinusuportahan. At ang isa dyan ay ang pagpapalakas ng ating territorial defense. Matagal kasi na hindi natin pinalakas ang depensa natin kasi ayaw nating ma-offend ang China. Ayaw daw ma-misinterpret ng China. Yun ang ginawa ni Duterte. Kaya si Duterte, ang bukang bibig, wala tayong laban sa China. Kaya dapat wag na tayong makipag-gitgitan sa China. Makipagkaibigan na lang tayo sa China. Hindi. Kahit naman wala tayong kaaway, kahit naman hindi tayo naghahangad ng gera, maghanda tayo. Maghanda. Kasi kapag malakas ang ating territorial defense, hindi rin tayo, deterrent din yan ng gera.
Tapos nandyan pa yung suporta sa atin ng iba't ibang mga bansa tulad ng Japan, South Korea, US, Australia. O di, lalong ang China ay mag-aalangan na tayo'y gawan ng pambubuli. O yan, huwag tayong maniwala kila Digong. Huwag tayong maniwala kila Roque, mga kabunyog. O, ano yang mga yan? Ayaw nilang palakasin natin ang ating AFP. Ayaw nilang i-modernize ang ating Navy. Ayaw nilang palakasin ang ating territorial defense kasi maka-China sila. Ganun lang naman kasimple yan. O ngayon inaano na naman nila. Ini-exaggerate na naman to. Itong issue na to na inutusan na daw ni Marcos ang AFP na maghanda sa gera. Hindi naman ganun eh. Standard naman na pagpapahanda ang sinabi. Narinig nyo naman, di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Hindi naman sinabing magkakaroon na ng gera, maganda na kayo. Hindi, standard yun, SOP yun. Trabaho nila yun, kaya dapat lagi talaga silang handa. At lagi dapat na mag-modernize tayo. Kaya, sa totoo lang, tinamaan sila Sara dyan eh. O bakit may comment ba si Sara sa ginagawa sa atin ng China? Wala, di ba? Si Duterte naman, yung dati niyang narrative na paulit-ulit na hindi tayo handa sa gera, wala yan. Wala raw tayong laban sa China. Sabi pa nga ni Duterte, 1,000 times daw na mas malakas sa atin ang China. Hindi yan. Hindi totoo yan. Hindi naman dito usapin kung malaking bansa yan o moderno ang kanilang kagamitan. Ang kailangan yan yung kahandaan ng bayan. Tingnan nyo yung Vietnam. Yung bansang Vietnam. Sinakop sila ng French. Tinalo nila yung French. Sinakop sila ng Japan. Tinalo nila yung Japan. Sinakop na naman sila ng US. Kumbaga, ang US, yung Vietnam War. Tinalo na naman nila ang US. Umatras yung US. Di ba? Bakit nagawa yan ng Vietnam? Maliit na bansa yan. Sino ba ang mas moderno ang mga kagamitan sa pandigma? Yung US ba o yung Vietnam? Yung US. Kahit yung France, moderno ang kagamitan niyan. Pero bakit tinalo ng Vietnam? Kasi yung kanilang patriotism, yung kanilang pagkamakabayan. Sila, bilang bayan, nagkakaisa sila at matibay ang kanilang pagkakaisa na labanan ang mananakop na dayuhan. Yan yun. Itong sila Duterte, hindi pinatitibay ang ating pagkamakabayan. Pinapahina niya. Anong sinasabi niya sa atin? Wala daw tayong laban sa China. Doon pa lang, palasuko na yan eh. Yang ganyan. Diba? Mga kabunyog, mga kababayan. Tapos ngayon, na may panawagan na dapat handa ang ating armed forces sa anumang threat. Sasabihin na naman ng mga DDS, naghahanda na sa gera. Papasubo tayo ni Marcos. Ay, wala. Talagang dapat yung mga DDS na yan, papuntahin na yan sa China eh. Mga kabunyog, ano sa tingin nyo? Okay, so yan po ang ating maiksing komentaryo dito po sa balitang ito. Ito po uli si Attorney Enzo Recto. Napapanood rin tayo sa Attorney Ricky Tumutorgo at sa Bunyog Pagkakaisa public page. Patuloy po nating itaguyod ang katotohanan dahil ang katotohanan ang magpapalaya sa ating bayan. Patuloy din po nating ipaglaban ang nag-iisa nating mahal na inang bayan. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.